morning po sa ating lahat. Welcome back to our channel. Sa mga bago po sa channel na ito, welcome po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutan i-click ang subscribe button at huwag kalimutan ang notification bell para ma-notify po kayo palagi tuwing may mga bago po tayo na-upload na bagong video. So ngayong umaga mga ka-trip, medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog ng mga ganito pasensya na po kayo dahil tayo po may mga pinagkakabalahan din. At saka naghihintay ako ng pagkakataon o yung timing ba na hindi maingay dito sa aming repair shop kasi kaharap ng kalsada. And at the same time, kapag may mga ginagawa-gawa kasi dito, syempre maingay yung mga yung ano ba tawag dito? Yan compressor. Maingay kung may nagwi-welding, kung may ginagawa, nagpupukpukan o kung ano. So ngayon hindi na pwedeng ipagpatagal pa sa pagpasensyahan nyo na po kung medyo maingay yung ating background, okay? So, welcome po sa ARBS Trading Mini Motorcycle Repair Shop or dito po sa aming maliit na repair shop na mga motorcycle. So, itutur ko lang kayo konti. Actually, maliit lang po itong aming repair shop. Kaharap lang o nasa gilid lang mismo ng ng aming store. Ayan, and then dito yung kalsada. Ayan. So, kapag may mga ginagawa-gawa, dito gumagawa, kagaya niyan, nagmamasilya. And then doon, diyan sa harap, ayan si Kuya nagkakabit ng ng cable. So ipapakita ko lang talaga sa inyo dito mga ka-trip is itong aming dito ako proud itong aming kulungan ng mga tools. Ito. Instead of mga naka-toolbox siya na maliliit, syempre may mga toolbox and then ginawaan siya may nung ang isang lagayan lang na ganito para hindi kalat yung aming mga kagamitan. So, dito, syempre, basta shop, makalat talaga yan. Maraming mga ritaso-ritaso dyan, mga bakal-bakal. Pero yung iba naman is, pinapalagay ko lang sa likod kasi masyado ng dito. Masyado ng magulo. Kagaya nito, ayan. Yung mga natanggal-tanggal dyan, yung mga pinagtatanggal at mga pinagpapalitan. So, first stop natin, nga pala, itong store namin, nakaano siya, parang nakabakod, ng ganon. Yan, paikot, tapos parang may gate lang. Yan. Wala pa naman yung gate niya. Kasi nga, for security ba, halimbawa, may mga motor na hindi natapos gawin, hindi nakuha, dito lang siya sa loob, pero nakalock yung gate, nakasarado siya. So, safe yung mga naiiwan dito na mga hindi natatapos ng mga motorcycle. And then, bakit din hindi nakalabas itong yung lagayan ng tubig na pang bulkit ng Wala nagpapabulkit. Wala pang nagbulkit. So, ito yung mga ano ba tawag dito? Stand. So, ito yung mga stand. Yan. Ito si Aldin lang ito. Dito namin nag-welding. And siya, yes. Nagmamasilya. Ayan. Tapos ito yung pangbulkit. Ayan. Mga DIY. May nabibili din ito mga ka-trip. Kaya lang syempre, mahal kapag binili mo na. So, provide na lang ng mga bakal, ng mga tubo at welding. Okay? And then ito kanina, nakita yung parang hose. Sa po ito sa hangin. Nakakonect yan siya doon sa compressor. Ayan. And then, mga customers kasi na hindi na nila dinadala yung kanilang mga use ng mga ganito, mga tube na pinagtanggalan. So, dyan na lang din yan. Minsan, pag wasak-wasak na talaga, tinatapon na lang din. Pero yung mga ganito kasi, pwede pa siya gawing panali, gawing flap, ganoon. Kaya, pinapalagay ko lang siya dito. Tapos ito, yung mga kadena-kadena. Actually, marami yan doon sa basurahan. Hindi pa nailagay sa basurahan itong mga kadena dito yan. So, nandyan pa yan siya. And then, kagaya na sinabi ko po sa inyo, talaga yung gusto ko ipakita sa inyo, itong aming malaking kulungan ng mga tools or yung pinagsama-samang yung toolbox, nandito na siya lahat. Ayan siya. Balik natin. So, sa pagpapagawa nito mga ka-trip, gagamit ka lang ng angle bar, kagaya nito, tapos ito mga steel matting na ito, tapos ito mga ginawa na lang yan. Ang kagandahan kasi pag may ganito mga ka-trip, safe yung gamit mo, yung mga tools, safe siya. So, and at the same time, naka-organize siya. Hindi kagaya kapag wala kang ganito, and then naka-toolbox lang na nasa lapag, and then hindi po kasi maiwasan na mayroong mga customer na manghihiram ng tools. So, magsasabot, maghalo-halo, and then magulo. Hindi kagaya pag nakaganito,
nandito na yung aming compressor, and then nandito na rin yung aming portable welding machine, and then yan, nandito na yung mga mga kagamitan ba, ito toolbox, yan mga toolbox. So, itong malaking toolbox na ito mga ka-antrep, wala na ito siyang laman kasi ang laman nito, yun na yung mga nandoon sa taas kanina, yung mga tools talaga. Ayan. Ayan. Yan. So, wala nang laman ito. Nandun sa taas. Yun na yung mga tools. Tapos ito mga ka-antrep, ito naman yung lagayan ng sander. So, ito. Madalas ito siyang gamitin mga ka-antrep. Importante itong sander sa shop kasi magpapalit ng spoke or may magpapa-align. So, mas mabilis kasing i-cut. So, gamit itong cutting disc sa mga spoke na matanggal dun sa rim. And then at the same time, itong sander naman, sa mga sinasander, ang dami pong pinagagamitan ng sander. Kaya importante na mayroon kayong sander sa inyong mga shop. Kasi, kapag wala po kayong sander, tapos may kailangang sanderin, tapos may kailangang katingin, tatakbo pa si customer doon naman sa ibang shop para magpa-cutting, magpa-sander, magpa-welding. Okay? And like dito sa amin kasi, sa shop namin, nandito na lahat ng service na kakailanganin ng customer. Kung may kailangang weldingin, halimbawa tambutso, yung mga footrest, yung mga kahit na anong klaseng wiwildingin, mayroon na. Kung may babarinahin, mayroon din kaming barina. Sanang barina din? Ay, ito. Ito. Yan. So, importante din itong mga ka-antrep ang barina. Halimbawa kasi, yung mga brake pad, yung sa mga caliper na yan, tapos nagkaroon ng problema, magagawan kasi ng paraan yung problema ng customer kapag mayroon kayong mga ganitong klaseng gamit. Pero para doon sa mga nag-uumpisa, not necessarily naman talaga na kailangan nyo talagang piliting magkaroon ng mga ganito kung wala pang budget. Sinasabi ko lang ito doon kapag nakaluwag-luwag na, kung gusto nyo talagang ma-provide yung mga services. Kung gusto nyo talaga ma-provide yung mga services na kakailanganin ng ating mga customer. Kasi kung halimbawa mekaniko nyo rin, hindi rin marunong gumamit ng marina, hindi marunong mag-welding, hindi marunong mag-sander, so bali wala din yun. So, depende yung tools na ipoprovide nyo dun sa kakayanan ng mekaniko nyo, diba? Halimbawa, kagaya dito, ang mekaniko ko kasi marunong mag-welding, sander, cutting, mag-barina. So, ayun, madaling gawa ng paraan yung kahit na anong problema doon ng mga customer sa motor city nila. Magagawa ng paraan. Halimbawa, yung engine sprocket ng pang Fury. Kasi may makinis yun. Tapos wala tayong makinis. Meron tayo halimbawa pang KLX. Same lang yung nila, ngipin, same yung butas. Problema isasabit dahil doon sa sa groove niya. So, sasandirin na lang siya. Papasok na siya doon. So, magagawan talaga ng paraan. Madalas siya nagagamit mga ka-antrep yung sander, yung barena, madalas yan. And of course, yung welding machine, madalas talaga. Then, ito yung mga socket namin mga ka-antrep. Pwede nyo i-provide to ng nakaset as ganito, or pwede rin hindi kung wala pang budget. So, ito siya mga ka-antrep. Ito yung tools or mga socket na nagagamit talaga sa mga pang-motor. Kasi, meron din kasing tools series ng mga socket na ganito, yung dyan sa truck, yung sa panel. So, mas malalaki yun. Although, nung hindi pa niya ito nabili, yung sa truck ng mga socket yung pinapahiram niya dito. Kaya lang, marami namang hindi nagagamit doon kasi mga malalaki yun siya. So, bumili siya ng nakaset na ganito, which is ang ganda mga ka-antrep kasi, yan. Ito sa mga pag-change oil, basta sa lahat po na lahat na kakailanganin mo, na nangangailangan ng socket, nandito na siya. Okay. So, kung hindi nyo po kaya i-provide yung buong set na ito, kasi medyo mahal din naman siya,
pwedeng bumili na lang kayo ng paisa-isa nito mga socket na ito. Ayan siya na isa-isa. Meron ding mga mumurahing mga socket. Ito kasi medyo mahal siya kasi magandang klaseng socket siya mga ka-antrep. Yung bakal niya, oh, makinis, saka solid yung ganito niya. So, kaya medyo mahal ito siya. So, nasa 1.3 ito siya pag binili. So, kung hindi kaya mag-provide ng 1.3 para sa mga socket, pwedeng isa-isa na lang muna. As long as na mayroon, and then the basic na mga socket na nagagamit sa mga motor. Next is portable welding machine. So, dito sa amin mga kantrep, ginagamit namin is portable welding machine lang. Kasi hindi naman talaga ito yung welding shop. Nakakailanganin mo pa ng transformer. So, ito mga pang spot-spot. Pang welding-welding. Although ito yung mga ganito, dito na yan siya ginagamit. And then, maliit lang kasi yung yung welding rod na ginagamit dito mga kantrep. Ganito lang siya. 60-13 lang yung welding rod na ginagamit. Ito yung lagayan ng welding rod. Tubo na pinutol, tapos dinikit dito. Ayan siya. Tapos, pantanggal ng bala ng sander. Pag nagpalit ng sander at ng cutting disc, ng sanding disc at into cutting disc or vice versa. Ito siya. And then, ang kagandahan pag portable kasi mga ka-antrep, kaya talaga portable, si Ray palagi yan siyang nag-welding. So, dito, dadalhin doon sa likod, pag may wewieldingin doon, dyan sa ilalim ng truck. So, ayun, portable na portable. At the same time, mga ka-antrep, mura po kasi ang portable welding machine compare doon sa malaking welding machine na talaga na pang welding shop. At hindi rin naman talaga kami welding shop. Motor shop. Nga lang, advantage pag may welding machine ka, kahit portable lang, kasi nga, yung mga kakailanganing welding na ispatan or i-welding sa mga motor, sa yung mga tambutso nga, yung mga maliliit na kailangang welding sa mga motor is nagagawa na. So, next mga ka-antrep is itong ating compressor na 2.0 horsepower lang. So, maliit lang din siya. Maraming mga mga ka-antrep, maraming mga compressor na mas malaki pa dito. Ito yung small small yata ito, and then may medium, and then may large. So, depende yun sa horsepower. Depende sa inyo kung ilang horsepower ng compressor yung bibilhin nyo. Nakaumang lang kasi yan dito sa kasaksak lang yan siya dyan. So, walang problema kapag may kuryente naman na hindi mo kailangan mag-imbak ng maraming hangin kasi nandiyan lang din naman ang saksakan. So, may hose lang ito, kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina. Hindi na kailangang tanggalin dito or ilabas. Alabas lang yung hose dito. Kasi nakakonekto. Kung kailangan ng mga hangin, so, nandiyan lang siya. Hindi mo na siya kailangang buhatin araw-araw kapag kailanganin mo, kapag gagamitin mo. Kasi nandito na siya sa isang malaking box. And then, lusot-lusot na lang dito yung mga yung mga hose nila. So, next is itong ating yung mga tools na mga ka-antrep. Ito ginawa lang ko ni Alden. Yan. Kasi sabi ko nga, dapat may ganito talaga na yung mga tools na palaging ginagamit, naka-ready na dyan. At saka, madali kasing makita pag may kulang, may nawala. Halimbawa, may customer na nang hiram, tapos wala dito. So, ibig sabihin, hahanapin mo na siya kung saan na ilagay. Baka ma-misplace. And then, kung kailan naman nga kakailanganin, saka mo hahanapin, diba? So, mas maganda na every after gamitin, nakalagay na dyan, para kung gamitin man, kuha ka na lang. So, ito yung mga maliliit, ito yung malalaki, ito yung mga pangkat ng kadena, pangputo ng kadena, lagaring bakal, ito yung pang-adjust ng valve ng mga parbola. Yan, sa pag-tune up. So, dito lang yan, naka-ready lang yan siya dyan. So, yan, ito yung riveter. Pag may mga magpa-rivets, syempre, meron din tayong binibintay dyan ng mga rivets. Ayan siya, riveter yan siya. Madalas na i-rivets is yung mga cover, di ba? Tambutso, tapos itong sa sidecar, di ba? Yung cover niya, yan, madalas yan nire-revest. Tapos, pakita ko sa inyo, dela. Tapos, mga ka-antrep nga pala, ito, kasama din dito sa pakinabang ng compressor, itong sa hangin, na, so, open muna natin dito. Yan.
panlinis ng karburador kapag kailang isprehan. Yan siya. May hangin na lumalabas mga cantrip. Yan. Tapos, iba ito ha. Itong dulo na ito kasi mga cantrip matulis, panlinis. Ito yung sa ano. Ito ba yung sa gulong? Saan ang ano? Ito. Tinanggal ko. Ito eh. O, saan ang dulo nito? Kasi, tinanggal ko mo yung... Okay. So, ito mga cantrip na nakadugtong doon, ito yung para sa gulong. Ito yung hangin na ito. Yan siya. So, hindi naka-open doon. Pag i-open natin yung pula na yun, hahangin to. Yan siya. Pero ito naman mga cantrip, ito yung hangin na, ito yung hangin na mga pang-linis, pang-spray kumbaga. Halimbawa, ito siya. Ayan, marumi yung side ka na yan. Yan, isprayan mo lang ganyan. Yan siya. And then, may mga nagpapano din dito nung parang swimming pool na na balloons. Mga malalaking balloons yan. Ito yung ginagamit kasi may siya, matulis yung ganito niya. Yan siya. So, dito rin yan. Gamit yan na kasama ng compressor. Nakalimutan ko. So, marami pang mga tools, mga cantrip. Ito naman mga cantrip yung yung para sa seat cover pag nag-change yung gun topper. Ayan. Ito ay nakakonect dito. Dito, di ba? So, ito ay nakakonect din dito. So, nakakonect din ito sa compressor. Ayan, kasi doon manggagaling yung hangin na pantulak dito sa ating gun topper. So, ang daming pakinabang mga cantrip ng compressor. Kumbaga, basic siya sa shop. Dahil sa panghangin, pag nagpalit ng interior, ng gulong, kakailanganin mo ng hangin sa gun topper para sa mga magpapapalit ng seat cover. So, importante ang compressor at importante din itong gun topper. And then, more pa, ang daming mga tools dito kasi mga cantrip. So, sa mga hindi pa nakapanood po nung aking naunang video about sa basic tools sa mga motor shop, pwede nyo pong panoorin yun kasi nasabi ko na rin doon yung mga basic tools. Pero ngayon dito kasi sa amin halos kompleto na siya. Hindi lang siya basta basic kasi marami na kasi siya. Halos lahat ng kakailanganin, lahat ng gamit ay nandito na sa aming malaking toolbox na ito. Meron din kasi kaming ganito, oh. Meron din kaming gato, ito para para halimbawa may puputuling bakal, iipit mo lang dito, tapos hihigpitan mo, ganun, ikot. Tapos pwede mo lang siyang lagariin or sanderin or katirin. Ganun. So yung mga halimbawa tubo, yung angle bar, or yung kahit na na kailangang putulin na hindi mo na kailangang hawakan, dito mo lang siya iipit para mas mabilis siyang i-cutting gamit ang sander or kung may sasanderin dito lang siya. Ipit din dito, pwede yung mga caliper kung bubutasan, kung kung kailangan mong barinahin, dito mo pahawakan para hindi malikot, para mas mabilis yung trabaho at para mas safe siya. Ipit dito ang kailangan mong barinahin saka siya ibabarina. Okay? So, ayan. Importante din ito, pero kung sa mga walang budget, hawak-hawakan na lang muna yung mga yung mga kailangan nito, hawakan na lang. Pero kung may budget, mas maganda na may ganito for safety na rin kasi. And then ito kasi, poste lang yan na binili. Yan, putol na poste para paglagyan yan, para medyo mataas siya. At pagtatrabaho kasi nito palagi na ganito. Ipit yan, tapos sasander ka, may kakating ka, magbabarila ka. Okay? So, ayun na. Tapos na ang ating tour dito po sa aming maliit na motorcycle repair shop. So, every hapon mga cantrip kasi, hindi ko na kailangang isa-isahin or hindi na kailangang isa-isahin ng mekaniko. Ligpit lahat ng mga kagamitan para maging safe siya. So, isasarado lang ito. So, every afternoon, isasarado lang ito. And then, ipapadlock lang siya kasi may lock din ito, may susi. So, kinaumagahan, ganun na naman. Mas mabilis, mas safe, at mas practical yung may ganito mga cantrip.
Kaysa yung mga naka-box-box. Before kasi, naka-box-box lang din kami, di ba? Yung lagayan. Kaya lang, masyadong hassle at saka masyadong magulo. Hindi kagaya nung may ganito na, naisip ni Ray na na maglagay ng ganito nga, malaking lagayan ng malaking lagayan ng mga tools para malaking toolbox siya sa pag-uutos ko rin kasi gusto ko talaga nung mabilis, tapos hindi magulo, nandyan lang, and then madaling makita, kaya yun, sinabihan ko siya na magawa, kaya nag-building siya nito. Kung gusto nyo pong isa-isahin ko pa ang laman nito, yung mga tools, lahat ng mga nandyan, comment nyo lang po sa baba kung gusto nyo isa-isahin ko talaga lahat yan at kung gusto nyo ilista kung anong meron dito sa aming motorcycle repair shop. For now, kasi masyado nang mahaba kung isa-isahin ko pa yan. So, yan na muna. Pinakita ko lang sa inyo kung paano maging practical at maging safe yung ating motorcycle repair shop. So, sa mga gusto talaga na isa-isahin ko yung nilalaman nito, yung mga tools na yan, lahat ng mga nandyan, dito is comment nyo lang po sa baba para gawan po natin ng separate na video, okay? Thank you very much po sa palaging panonood dito po sa ating channel, sa mga nai-inspired at sa mga patuloy ko pong nai-inspired. Maraming salamat din po sa pagbibigay sa akin ng inspirasyon na maibahagi din po sa inyo ang aking konting kaalaman tungkol po dito sa ating motor parts business, okay? So, thank you very much sa mga hindi po nag-subscribe. Click nyo po yung subscribe button. Huwag kalimutan na notification bell para ma-notify kayo every time na ma-upload tayong bagong video. See you in my next video mga ka-antrep. At sigurado may i-record ako ulit.